Itong si Boying masyadong excited. Gusto na namang gumawa ng illegal. Alam mo yun? Masyado kang ano yung... Hindi ka pa pwedeng mapigil? My God. Alam mo yung sa sobrang kadaldalan nitong si Boying, dahil nga sobrang excited niya na gawin kay Bato de la Rosa yung ginawa nilang illegal na pag-aresto dito kay PRRD. Akalain mo, dineclare niya na agad. Niyabang niya na agad na meron na warrant of arrest from ICC itong si Bato de la Rosa. Siguro ramdam nung kapatid niya si John Vic na baka makuryente sila sa gagawin nila. Kinontra naman niya. Kinontra ni John Vic yung sinabi ni Kuya. Ni Kuya Zombie, wala pa raw. Wala nga daw red notice from Interpol. And ito pa yung nakakaloka. Alright, babasahin ko Nagbigay ng pahayag ang ICC spokesperson na si Fadiel Abdallah. Alright. So sabi niya, the official ICC updates can only be confirmed, alright, through its official channel. Noting the court still has only one case at present, one against PRRD. So, in short, dininay. Dininay ng ICC. Yung chika nitong si Boying. Itong jutang dyan ng zombie na to. Nakagigil talaga to sa totoo lang. Masyado ka-excited. Kasi ilang buwan na lang February na Alam mo sa totoo lang it is all about the impeachment of the Vice President Inday Sara. Kasi kailangan nilang tugisin, tanggalin, gurgurin, i-destroy, mawala, okay? Yung mga posibleng humadlang sa tagumpay ng impeachment na gagawin nila sa Vice Presidente. Because hindi nila kakayanin kung tatakbo or makakatakbo bilang Presidente si Sara sa 2028. Pasin ninyo, ang sinabi, okay, ng mga diskaya, ang sinabi ng mga resource person, diyan sa hearing regarding sa corruption sa DPWH, di ba mga congressman? Diba? Tapos, ang iniipit nila ngayon, puro mga senador. Parang wala nga mga congressman na iniimbestigahan Nakapako sila dito sa mga senador na alam naman natin ang impeachment case ni Sara, sila ay bumoto pabor para kay Sara. Siyempre, kailangan isa-isahin tanggalin yung mga yan para pagdating ng 2028, wala nang kaliado si Sara. Kasi sa Congress wala namang problema Kasado na yan. Kasado yan. Sa Senate ang problema nila. Kaya kailangan isa-isahin tanggalin yung mga kakampi kay Sara. O mga posibleng kumampi kay Sara. Si Bongo ngay, wala nga kinalaman niya sa Walang kinalaman sa war on drugs Akalain mo. Kasama rin siya sa aarestuhin. Di ba nagkaroon na ng balita dyan? Pati nga si Sara Jutang Gina. Pati si Sara kasama na siya sa aarestuhin daw para sa war on drugs ni PRRD. May gulay, again, uulitin ko ang ginawang pag-aresto kay PRRD ay illegal. At ganyan din ang gusto nilang gawin kay Bato de la Rosa. Palibasa nga, nalusutan nila yung illegal na ginawa nilang pagkidnap kay PRRD. Kaya iniisip nila na magagawa ulit nila yan kay Bato de la Rosa. Ito yan nakalagay sa batas ng Pilipinas na bago mo kuhain, ito yung labes ko na itong sinabi, ulitin ko lang ulit. Bago mo kuhain o arestuhin ang isang Pilipino sa sariling bansa, dadaan muna ito sa Korte ng Pilipinas. Alright? Ang Korte ng Pilipinas, i-check mo na yan Kung tama ba yung papel, kung legal ba yung warrant of arrest, kung ang pangalan na nakasulat sa warrant of arrest at saka yung pangalan ng uhulihin mo, tama ba? Meron bang probable cause? Ganun. Tapos pwedeng umapila yung akusado. At ang pag-aapila niya ay, aabuti pa ng 90 days bago ito pagdesisyonan ng korte. 90 days, so 3 months yan. Alam nyo, kung sakasakali naman na makita ng korte na valid, alright, na valid yung warrant of arrest na inihain sa'yo, ikukulong ka muna sa Pilipinas. Sa Pilipinas muna.
either sa NBI, or sa or nearest detention facility, sa korte, ganun. Binibigyan pa nga sila ng pagkakataon mag-bail. May bail pa yan. Pwede mo lang dalhin, okay? Ang akusado, ang isang Pilipino sa ICC, kung kusa siyang sumuko. Alam mo yun, kung kusa siyang sumuko. Pero sa kaso ni PRD, hindi siya kusang sumuko. So, kailangan dumaan pa rin siya sa proseso. Ito namang si Bato de la Rosa, dahil nga nakalusot, kay Peace, yung ginawa nila kay PRD, iniisip nila, pinaplano nila, na ganun din ang gagawin nila dito kay Bato de la Rosa. Come on. Asan yung pagiging makapilipino nyo? Kayo mismo. Diba, ang magsusuko na naman sa Pilipino sa ibang bansa, sa ICC, katulad din ginawa nyo kay PRD. Remember, ICC mismo ang nagsabi, it was the initiative of the Marcos administration, yung ginawang pagsuko kay PRD sa ICC. Kaya nga ang gobyerno natin ang gumastos, diba? Nag-provide sila ng airplane, sila lahat ang gumastos para dali sa PRD sa The Hague. Kasi normally, kung kukuhanin ng ICC or ng Interpol, okay, si PRD sa Pilipinas, sila ang mag-e-effort na pumunta sa Pinas, okay, dadaan sa korte natin, tapos kapag okay na, dadali nila sa The Hague. Gastos nila yan. Eh yung nangyari kay PRD, tayo lahat ang gumastos. Tayo lahat. Hindi kinuha ng ICC at hindi rin kinuha ng Interpol yan. Tayo ang nagdala kay PRD sa The Hague. That is so illegal. Ang sinasabi ko dito, hindi yung gusto ko lang. Ang sinasabi ko dito, yung nasa batas. Basahin nyo yan. Diba? Basahin nyo yung batas tungkol sa extradition na yan. Hindi nyo basta-basta pwedeng kuhanin sa bansang Pilipinas, sa isang Pilipino, na hindi dadaan sa korte ng Pilipinas mismo. Diba? Itong si Boying, you are now again exercising your bend the law. Chinika mo na agad, sa sobrang excited mo, sa sobrang daldal mo, di ba, sinabi mo na agad na meron ng warrant of arrest? O anong sabi ng ICC? Wala. So, ibig sabihin, plano nyo, nakidnapin din si Bato de la Rosa. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng gobyerno meron tayo? If it is really true na hindi na gumagana ang hustisya sa Pilipinas, bakit pa tayo may Korte Suprema? Bakit pa may korte? Para saan pa yan? Huwag na rin tayo mag-abogado. Para saan pa yan? Hindi naman gumagana ang hustisya sa Pilipinas. So lahat ng kaso dadali na sa ICC. My God! Lord, anyway, Boying, chutang din ang mukha, masyado kang excited sa pagbabaluktot na naman ng batas. Hindi ko nga alam kung anong ikinatutuwa nyo, assuming for the sake of argument, totoo, na mayroong warrant of arrest si Bato de la Rosa galing sa ICC. Diba? Assuming for the sake of argument, totoo yan. Hindi ba kayo ang dapat magpoprotekta sa isang Pilipino? Bakit kailangan kayo mismo ang magsuko sa isa na namang kababayan natin? Diba? Kasi nga, kaalyado ni Sara. Yun lang yan. Puro politika na sa utak nyo. Puro politika.